Dito na tayo sa part mga boss na nag-stack up itong isang carbon brush niya, pero ngayon okay na siya. I-assemble ko na ito mga boss, pero bago ko i-assemble yan, dapat punasan nyo muna itong armature niya. At pag napunasan nyo na yan, pahiran nyo ng kaunting grasa yung bawat dulo nitong armature. At pag naisalpak nyo na yan dito sa housing niya, itong kabilang dulo, after ko rin yan mapunasan, pinahiran ko rin yan ng kaunting grasa. Tsaka ako ngayon ilalagay itong holder ng carbon brush. Nakita nyo yung puwang dito sa pwesto ng wire, dyan nyo ipasok itong manipis na flat screw nyo para maibukan nyo itong dalawang carbon brush nang sa ganun maipasok nyo yan sa commutator. O diba okay na siya. At pag sigurado ka na sa pagkakalapat nitong plate ng holder ng carbon brush mo, pihitin mo yan, tapos pwede mo na ngayon itupi yung naglalak sa kanya. Ayan mga boss, yung ginamitan ko ng plier. Ayan. Itupi nyo lang yan mga boss, at pag naitupi nyo na sila pare-parehas, tsaka mo ngayon siya paluin isa-isa. Siyempre naman mga boss, siguraduhin nyo naman pantay-pantay yung pagkakatupi nyo ng maglalak dito sa holder ng carbon brush nyo para hindi naman kayo magkaroon ng problema. Ganun lang naman kasimple yun. At kung sa palagay mo okay na yung pagkakalapat nyan, o pwede mo na ngayon ibalik yan sa dati niyang posisyon. Dapat mga boss, tinandaan nyo kung saan nakaposisyon itong auxiliary fan motor nyo dito sa housing niya. Hindi pa pwedeng pabalibaligtad dyan. Dapat kung paano nyo siya tinanggal, doon nyo rin siya ibabalik para yung wire niya nakaposisyon pa rin. Kasi nga, yung socket wire nitong motor mo, eksakto lang yan sa pagduduktungan mo. Hindi pa pwedeng malipat yan ng ibang posisyon, hindi siya aabot. At kung makikita nyo, naipakapit ko na yung tatlong screw dito sa auxiliary fan motor. Tapos gumamit kayo dyan ng Phillips screw para i-final nyo na yung higpit. Basta siguraduhin nyo lang yung pagkakahigpit nyo ng mga screw, hindi siya maluwag para hindi kayo magkaroon ng problema. Na pag okay na, ibukan nyo itong auxiliary fan housing nyo para mailagay nyo naman itong fan blade nya. Ayan mga boss, itong fan blade nya mga boss, importante na nakagay dyan pag inilagay nyo para maganda yung pagkakalapat nya. At pag inilagay nyo itong nut na number 8, maihigpitan nyo siya ng tama. At pag naipakapit nyo na itong nut dito sa thread nya, pwede mo na ngayon yan higpitan gamit itong box wrench mo na number 8. At pag nahigpitan mo naman na yung nut niya, i-check mo pa rin itong fan blade mo. Dapat maluwag mo siyang may ikot. Tapos, pwede mo na ngayon ipakapit itong auxiliary fan housing mo dito sa radiator. Kailangan mailapat mo siya ng maayos para pag inilagay mo yung tatlong bolt na number 10, hindi ka mahirapan magsentro. Kasi pag hindi mo na itapat yan or hindi mo na isentro, pihit ka lang ng pihit ng mga bolt pero hindi siya kumakapit dito sa radiator mo. At pag okay na, ipakapit mo na yan o i-final mo na yung higpit gamit yung box wrench mo na number 10. Alam nyo mga boss, malaking bagay na alam nyo ito na pag nagloko yung kabibili nyo na auxiliary fan motor nyo at tapos na yung warranty nya, pwede yung buksan gaya ng ginawa ko. Tignan nyo kung anong problema sa loob. Kung meron siyang loose na wire o kaya may stack up gaya ng nangyari sa akin, o di ba? At least may idea na kayo. Kaysa naman yung mapagsamantalahan kayo pag nakitang hindi umandara kahit nasabi mo pang bago. Palit na yan kasi nasunog na yan eh. Parang gano'n lang magiging hatol. Eh kung kayo muna yung gagawa, o di ba? Hindi kayo napagastos ng malaki. Tanggalin ko muna itong coolant reservoir niya mga boss. Kita nyo yung coolant yan bago pa yan. Akala nyo lang kulay kalawang pero ganyan talaga kulay nung nabili ni customer. Kaya nga hindi ko na tinanggal yung radiator hose niya dito sa ibabaw kasi nga nang hinalang ako dahil yung coolant nito okay na okay pa. At ito na mga boss, i-connect ko na itong socket wire ng auxiliary fan motor ni customer. Paalala ko lang sa inyo na dapat nakalapat yan ng maayos para hindi siya magkaroon ng loose connection. At dahil sa okay na, pa-start ko muna itong makina. Mamaya ko na ilagay yung coolant reservoir. I-check ko muna ito mga boss. Ayan mga boss, nakita nyo diba, parehas itong auxiliary fan niya, hindi siya umaandar. I-on ko na itong aircon. Ayan mga boss, kung makikita nyo, gumana na itong auxiliary fan na kanina hindi siya umiikot. Malakas na rin yung buga ng hangin niya. Para sigurado, inoobserbahan ko muna yan ng ilang minuto. Mahirap kasi dito mga boss yung abala, kaya para sigurado, tagalan ko na itong pag-testing na ginagawa ko. At dahil sa nakita ko okay naman, switch off ko naman itong aircon. Ayan mga boss, nakita nyo, nag-switch off na rin itong auxiliary fan ni customer. Tapos, magpapalipas ulit ako ng ilang minuto, i-on ko ulit itong aircon ni customer. Ayan, at dahil sa okay na ito mga boss, wala na akong makitang problema, pwede ko na ngayon ilagay itong coolant reservoir ni customer. Ito namang coolant reservoir mga boss, pag hinila mo yan,
may guide lang naman yan. Pag ibinalik mo, itutusok mo lang yan. Kaya hindi ka rin mahihirapan kung ganitong klase yung sasakyan mo. Pati itong takip niya mga boss, diroskas lang naman yan. Siguraduhin mo lang na ilak mo siya ng maayos para wala sang singaw. Switch off ulit itong aircon mga boss. Para malaman natin na continuous na talaga yung pag-ikot ng mga pan niya. Tapos papalipas ulit ako ng 1 minuto, i-on ko ulit itong aircon ni customer. Nakita nyo naman mga boss, okay na siya. Hindi na nagluloko itong isang auxiliary pa ni customer. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. At sana lang sa bawat video na ginagawa ko, lagi kayo nakakakuha ng idea para hindi kayo napapagastos ng malaki. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ibaba ko na itong hood mga boss at muli maraming salamat sa inyo.